Hello guys at welcome back ulit sa aking munting channel. So ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay ang pagwawiring at paglalagay ng mga devices or mga outlet sa mga abang ko ng mga utility box. Itong project ko na to ay ito yung nakita nyo rin nung nakaraan. Continuation itong video na to nung una kong video sa ah, ilaw. Yung unang yung naunang in-upload ko dito ay yung pag-wiring ng ilaw yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan. So ngayon guys ay hindi ako gumamit dito ng wire puller. Tinusok ko lang yung wire papuntang isang utility box na aking inabang. So dito guys, pwede nyong hindi gamitan ng alambre or wire puller kapag ganito lang kaliit na mga wiringan. At lalo na PVC pipe yung inyong ginamit. At maganda rin ang inyong pagka-elbow. Kaya pwedeng-pwede yung itutusok nyo lang yung wire papunta sa kabilang mga utility box. So tutupain nyo lang yung dulo, tulak lang. So dito guys, kaya natin sinusukat ito dahil isang box lang yung ating wire. So pwede rin sana yan, tatanggalin natin yung karton, then kukuhain natin yung dalawang dulo, then itusok na kaagad natin yung dalawang wire para tuloy-tuloy na yung pag-wiring. Pero kapag ganito kasi na marami yung wire natin, ay magkakabuhol-buhol siya kapag tinanggal natin sa karton at itinusok yung dalawang dulo agad ng wire papunta sa mga abang na utility box. Kaya iniisa-isa natin sukat dito. So susukatin natin lahat papunta doon sa pinakadulong utility box na paglalagay ng convenience outlet. At ayan, ito nga yung dulo. So ito guys ay ito yung binago ko na location niya. Nandun yan banda sa sulok dati. Kaya nagkaroon siya ng pagbabago dahil nga yung no-consider natin yung magiging kama niya. Then ito rin, yung pagpasok ng kwarto, nagkaroon din ng pagbabago yan. Kasi mayroong pang isang outlet yan doon sa may malapit sa pinto. Bali dapat yan ay 5 convenience outlet yung aking ilalagay dyan or 5 utility box ang naiabang. Pero dahil nga nagkaroon ng pagbabago yung forma ng kanyang division, so pinatay ko na lang or hindi ko na binuhay yung isang abang. Ang ginawa ko ay binugtong ko na lang sa slab dahil mababaw lang naman yung pagka ano yan, pagkaabang nandun lang sa taas ng mga bakal. So madali lang na hukay kasi halos nasa 1 cm lang or 1.5 cm lang yung lalim ng PVC mula sa slab sa pinakataas ng flooring. Kaya madali ko siyang hukay at dinugtong ko na lang para tuloy-tuloy yung pagtulak ng wire papunta dun sa kabila. So eto, matapos nating sukatin, binabalian natin yung dulo. Kailangan saktong-sakto kasi yung mga sukat natin dyan guys para yung wire natin ay maiwasan natin yung pag sobra ng wire or pagkapos ng wire. Kaya sinusukat natin ng maayos yan. At ito nga ay pagkatapos na masukat ay kailangan nating ibalik ulit papunta doon sa mga ibang mga outlet. Yan, tuloy-tuloy lang papunta sa kabila. So kung maganda yung inyong pagkaabang ng mga pipe, madali lang itusok yan guys. At may mga technique din yan kapag nag-layout kayo. Yung mga hub kung saan yon dinugtungan, kailangan alam nyo kung saan kayo magsisimula ng front wire kasi yung sa dugtungan kalimitan yun kapag
nakasalubong yung wire mo ay bumabangga yung dulo ng wire. Kaya kung alam mo kung saan yung nakatalikod na parte ng pagdugtong mo, doon ka uuna mag-wiring. Kaya sa pag-wiring nito ay may mga technique din yan. So, ayan. Tapos ng wiring yan at yan na nga yung mga allowance natin. And then itong isang tinutusok ko na to, papunta ng panel board yan. Yan naman yung magsisilbing supply niya. Maglalagay sa kanya ng power supply papunta dyan sa mga outlet sa panel board. And then pagkatapos na masukatan ay tinupi ko lang yung dulo. At yan, ibabalik lang ulit kasi tapos na nga nating masukat. At dito sa panel board ay kailangan lang natin lagyan ng allowance. At shout out pala sa mga kasamahan ko. Ito yung kanilang ginagawa. So yung gate, so medyo malapad yung ginawa nila dyan dahil mayroong e-bike yung may-ari nitong bahay. Ginawa nilang or gagawin nilang parkingan yung ground floor parking, and doon na rin yung kanilang dirty kitchen, labahan na rin, nandun na rin. So ang mga kwarto nila ay nandito sa second floor at sa third floor. So ito na, pagkatapos na mawiringan, pinagpupupul ko lang at partner para ma-splice naman siya. So ito yung nakagawian natin na pamamaraan dito sa Pilipinas, kasi nga tayong mga Pinoy, kapag gumamit tayo ng mga outlet, minsan pinupuno natin pag saksak yung mga outlet natin. Minsan rice cooker, kahit nasa kwarto nilalagyan natin ng rice cooker yan. Yung ating kasing mga outlet guys ay 16 ampere lang yan. Meron yan iba 10 ampere nga lang. Itong classic na to, ganito sa akin, 10 ampere lang to. So kung itutusok lang natin dyan sa kapwa niya slot nung ating wire papunta doon sa kabilang outlet, then nagsaksak sila ng mas mataas na load. So yung una mong outlet ay kakargahin niya lahat yung mga load na naisaksak doon sa unahan pa niya. Kaya kung lumagpas ng 10 ampere yon, may posibilidad na masunog yung unang outlet na pinagsusukan. Kaya ang ginagawa natin, ini-splice natin yung wire doon mismo sa wire din, kasi yung lakas na kukuhain nung load ay doon sa wire mismo. So ayan na guys, tapos ko na mawiringan at malagyan ng mga convenience outlet. So pag convenience outlet, napaka basic lang nito, kahit sino pwedeng gumawa at kahit konti lang yung kaalaman sa electrical, kayang gawin yan. And then try natin, tinaas natin yung breaker at titestingin na natin yan, yung kanyang power supply. Nilagay lang natin yan sa AC or alternating current para malaman natin yung kanyang voltahe. Ayan, may power na siya guys. So ganun lang kasimple, ganun lang kadali mag-wiring ng convenience outlet. At ito nga yung mukha ng ating panel board. So konting ayos lang ang ginawa natin dyan. Bali 12 circuit breaker yan, kasama yung main. So dahil 12 circuit breaker yan guys, ang kanyang magiging branches dyan ay 11 lang. So hanggang dito na lang aking munting video guys. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po.